Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang mixing story ibabahagi ko sa inyo. May mga pagkakataon na umuwi ako ng Pilipinas mula Germany na hindi ko kasama ang matanda kong asawa na si Haynes. Kaya naman malaya akong nagagawa ang mga gusto ko, lalo na sa pagdihaw sa init at uhaw na aking nadarama. Ito yung mga nakaw kong sandali para pasayahin at tugunan ang pangangailangan ko bilang babae na hindi na kayang ibigay sa akin ng mister kong sobrang tanda na. Nakailang araw na ako dito sa Pinas nung minsan akong magbakasyon. Gusto ko mang labanan ang nasa isip ko na pagtaksila ng asawa ko. Pero sa edad ko noon na 32, nilamon ako ng aking kahinaan at pagkapilya. Isang gabi, inaya ako noon ng mga kumari ko para mag-bar. Matapos ang chikahan at happy hour, ay nag-umpisa ng mag-uwian ang mga kumari ko dahil sa mga pamilya at anak nila. Kaya naman ako ang naiwan na lamang na mag-isa. Medyo tipsy na ako nang nakakita ako ng isang hot guy na may tattoo. Talagang na-turn on ako noon at ginusto ko agad na lapitan yung lalaki. Pero sa kasawiang palad, natapos bigla ang pagpapakyut ko nang makita ko na may kasamang buntis na babae at dalawang bata yung poging lalaki na obvious na misis at mga anak niya yun. Sobrang na-disappoint ako at nainggit sa misis ng maswerteng nalahian ng gwapo. Ako man ang nasa poder niya ay kakalimutan ko rin ng family planning pag ganyang kamacho ang mister ko. Lumipat na lamang ako at umupo sa isang sikat na coffee shop para magpatanggal ng tama at magpahinga saglit at uminom ng mainit na cappuccino habang tinatanaw ang mga tao na naroon. Karamihan mga grupo ng kabataan na nabibilang sa henerasyon ng millennials at Gen Z. Doon ko napansin ang mga binatang lalaki na nasa edad 19 hanggang 22 na nakatambay sa table na malapit lang sa pinto ng shop. Nabatid ko sa kanilang usapan na parang naganap sila ng babaeng customer. Pati sa mga kilos at tingin nila, halata at mararamdaman mong pwede silang arkilahin para magbigay ng aliw sa kahit sinong babae. At doon pumasok sa isipan ko na gumamit ng lalaki kahit magbayad, mawala lang ang uhaw na aking nadarama. Habang pinagmamasdan ko ang grupong yun, ay nabighani ako at pinagmasdan ng gusto ang isang lalaki na nasa edad 20. Matangkad siya, around 5'11", moreno, krukat ang gupit, chinito at kalukalag ni Tony Labgrusca. Mababakas sa lalaki ang muscle nito dahil naka-tank top na lang ito at fitted na pantalon. Napakarumi ng aking isipan sa oras na yon. Iniisip ko na todo bigay yung binata habang magkasalo kaming dalawa sa kama. Lihim akong napakagatlabi habang iniisip ang mga bagay na yon. Ilang saglit ay nahalata ng lalaki na pinagmamasdan ko siya. Lumapit ito sa akin at nabigla ako nang nilitaan niya ako bigla. Tumayo at wari papalapit sa akin, ngunit na-disappoint ulit ako nang biglang nagtungo ito sa cashier para umorder. Palabas na sana ako nang bigla akong nakita na nasa harapan ko na ang binatang gwapo na may hawak pang kape. Nagtanong ito kung pwedeng makiupo, sabay ngiti ulit nito sa akin. Bigla akong natigilan at hindi na nakakilos mula sa aking kinauupuan. Hindi ako nakasagot agad dahil nabighani ako sa mapupungay na mata nito at boses na buong buo. Malalim at lalaking-lalaki ang tunog. Naging matino naman agad ang isipan ko sa gitna ng pagkatuwa at excitement. Pinaupo ko naman ang gwapong binata.
Wala munang salitaan na namagitan sa amin. Kindatan at ngitian lang ang aming ugnayan. Para akong nagpapaligaw na dalaga sa oras na yun. Yung tipong teenager na sabik sa crush na boylet. Nawalan ako ng kahihiyan na kahit sa edad kong to ay pinili kong lumande sa lalaking halos anak ko na lang ang edad. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mapasakin ang nakakatakam na binatang to. Ilang saglit pa ay nagkwentuhan na rin kami. Inamin ko ang ilang bagay sa aking sarili tulad ng aking edad. Na may asawa kong matandang foreigner at may anak na rin. Binanggit ko rin sa kanya ang tunay kong pangalan. Wala naman akong pangamba na magpakatotoo sa kanya. Total, panandali ang aliw lang naman ang pwedeng mamagitan sa amin. Dito ko nalaman na Jack pala ang pangalan niya. At nagulat ako nang malaman kong nagtatrabaho siya bilang kargador sa umaga. At sumasideline lang siya sa mga kababaihan tuwing gabi dahil kulang na kulang daw ang kinikita niya para sa kanyang pag-aaral. Bigla akong naawa sa kanyang kalagayan. Ngunit nangibabaw ang uhaw at pagkasabik sa aking pagkatao na pwedeng ibigay sa akin ng gwapong binata na kaharap ko ngayon. Halos kalahating oras rin kaming nagkwentuhan. Hanggang sa tinapat ko na siya. Jack, iho, hindi ko na patatagalin pa ha? Magkano ba? May kaba at excitement na tanong ko. Umusog palapit si Jack sabay bulog. 5,000 na lang para sa'yo, Tita Laika. 10K sana eh. Pero discount ko na sa'yo. Kasi mukhang mag-e-enjoy din naman ako eh. Gawin mo lahat ng gusto mo sa akin magdamag. At gagawin ko rin ang gusto ko. Sabay ngiti niya sa akin. Sige, call ako. Tara na, iho? Sabay tayo ko, dala-dala ang aking handbag. Wala na akong pakialam kahit magkano. Basta maranasan ko lang ang tunay na alapaap na maaaring ibigay ng binatang to. Sumunod agad si Jack at sabay punta sa taxi stand. Habang naghihintay ng taxi, pansin ko ang kanyang tangkad kesa sa akin. Sa height ko na 5'3", halos abot lang ako sa balikat niya. Hanggang sa nakasakay na kami papuntang hotel sa bandang Pasig. Habang nasa loob ng taxi, ay talagang agresibo ang binatang si Jack. Sinunggaban niya agad ako sa labi. Inalikan niya ako sa leeg at patok. Nakita ko na panay ang sulyap ni Manong driver sa rearview mirror at tipong nag-e-enjoy pa sa napapanood. Nang makarating na kami sa hotel, agad kaming bumaba at nag-walk-in na lang. Si Jack na mismo ang umasikaso sa pag-check-in. Inabot ko na lang sa kanya ang pambayad. 12 hours ang kinuha namin ayon sa napag-usapang hanggang umaga kami. Pagpasok namin sa room, ay agad itong sinarado ni Jack. Palibhasa, malaking lalaki siya at maskulado, kaya wala akong nagawa nung bigla niya akong buhatin. Gigil na binuhat ako papuntang kama. Nagkatinginan muna kami na para bang magkasintahan at bigla siyang nagsalita. Alam mo, Ma'am Laika, kawig mo yung dati kong girlfriend noon. Siguro kaedad niyo rin siya. At siya yung sumusuporta sa aking pag-aaral nung yumaong aking mga magulang dahil sa aksidente. Medyo nangilid pa ang luha ni Jack habang binibigkas ang mga salitang yun. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ha? Bakit? Nasaan na ba siya ngayon? Bigla na lang hindi nagparamdam eh. Ang balita ko, sumama daw sa ibang lalaki. Dito ay mas baka sa mukha ni Jack ang lungkot at panghihinayang na para bang minahal niya na talaga ng sobra ang babae. Huwag kang mag-alala, iho. Andito ako. Halika nga't susulitin natin ang gabing to.
Sa puntong yon, biglang napalitan ng ngiti ang malungkot na mukha ng binata. Agad niyang inalis lahat ng telang nakaharang sa aking katawan at bumungad sa kanya ang aking mga pinakatatago na para lamang sa aking mister. Halatang lalong nanggigil si Jack sa nabungaran at agad niya akong niyakap at binigyan ng matamis at matinding halik. Halos wala akong magawa at hindi makakilos dahil mapuwersa at malakas ang binata. Para akong hihimatayin sa kaliting bumalot sa aking pagkatao nang bumaba ang halik ni Jack sa aking leeg at pababa pa ng pababa. Wala akong magawa habang hawak ko sa ulo si Jack. Para siyang batang gutom na gutom. Kaya bata-bata, napakahusay na sa isip-isip ko. Dahil gigil na gigil kami pareho ay agad kong binukas ang aking mga hita para paunlakan ang lalaki ngayon ko lamang nakilala. Agad binuhat ni Jack ang mga binti ko at isinampay sa kanyang balikat. Para kaming bagong kasal nagigil sa isa't isa. Ikinagulat ko ang sumunod na pangyayari. Sinampal niya ako ng 2 beses. At walang ano-ano'y, napasigaw na lang ako nang matamasa ko ang pag-iisa naming dalawa ng binatang si Jack. Grabe, napaka-agresibo ng binatang to. Hindi makakalain na sa likod ng maamo at gwapong mukha niya ay halimaw pala to sa pagbibigay aliw sa mga babaeng katulad ko. Pero imbis na magalit at masaktan ako, ay lalong naantig ang aking pag-auhaw. Hindi ako makareklamo sa kahit anong dahas na gagawin niya sa akin. Maya-maya ay bigla akong binuhat ni Jack at isinandal sa pader. Walang kahirap-hirap na binuhat niya ako. Sa gayon ay patayo niya akong inangkin ng buong buo. Humanga ako sa lakas at resistensya ng binatang to. Para lang akong manikang kayang-kaya niyang buhatin habang nagpapakasa sa kaming dalawa. Inilingkis ko na lang ang aking mga kamay at braso sa kanyang leeg habang ang mga paa at binti ko sa kanya namang bewang ko iniyakap. Labis ang aliw at saya na nadarama ko ng mga oras na yun. Para akong nasa alapaap kasama si Jack. Nakatitig lang ako sa kagwapuhan ng binatang to habang walang humpay kami sa bawal na sandali. Binigyan ko siya ng matamis na halik at tumugo naman siya para kaming tunay na mag-asawa ng mga oras na yun. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong inalipin ng magdamag at halos mawalan na ako ng malay sa pagod. Pero hindi niya pa rin ako tinantanan. Ilang sandali pa ay tuluyan naming narating ang rurok. Hanggang sa tuluyang kumalas si Jack sa akin. Nahiga ito sa kama sa sobrang pagod. Habang naiwan akong lupaypay sa sahig lang walang kahit anong suot. Pagod na pagod man ay matinding aliw naman ang naranasan ko kay Jack. Naging sulit ang gabi ko sa binata. Inabutan ko siya ng pera nang higit pa sa napagkasunduan dahil lubos niya akong napaligaya at sa isip-isip ko ay para maidagdag din sa kanyang pag-aaral. Nagkita pa kami ng ilang beses habang narito ako sa Pilipinas at tila may nabuo na ngang pagmamahal sa aming dalawa. Ngunit masakit man ay tinapat ko siya na kahit gustuhin man namin ay mali at bawal ang aming relasyon dito sa Pilipinas. Hanggang sa tuluyan akong nagpaalam sa kanya pagkatapos ng aking bakasyon. Bumalik ako sa asawa ko sa Germany, baon ang mga matamis na alaala ni Jack. Aminado ako na medyo nahumaling din ako sa binatang yun dahil napakalambing, marespeto at hanggang maginoo naman ang binata sa aming ugnayan. Pero ibang-iba siya pagdating sa kama. Medyo wild at may pagkabastos. Ngunit yun ang tipo kong lalaki.
Maginoo, pero bastos. Kung nasaan man si Jack ngayon, I wish him well. Hindi ko hinuhusgahan ang napili niyang kinabubuhay. Wala akong karapatan dahil ako mismo pumatol sa kanya bilang kliyente. Pero sana, mas okay na siya ngayon at may iba ng direksyon sa buhay. Hindi naman kasi panghabang buhay ang kanyang kakisigan. Swerte na lang na minsang nagdaan ang binatang to sa aking buhay. Kahit maikling panahon lang, ay tinuring niya akong parang isang tunay na kasintahan. Hanggang dito na lang po ang ating maiksing story.